Hello, hello, Aris Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? From James Tarot PH. Ito po ang inyong June Manifestation Reading. Aalamin natin kung ano yung update sa mga manifestation mo at kung paano mo ito makukuha. Okay? Let's begin. But first, mga Aris, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, sasagutin natin yan by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aris ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Wow, nice, beautiful. Siya nga pala mga Aries, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal sa akin every time po na may upload tayo. So keep on liking, keep on commenting. Thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang, wow, the Four of Wands. Alam mo, napakarami mong kinakaharap ngayon pagdating sa mga goals mo. Ang gusto mo lang naman matupad yung kahilingan. Nag-manifest ka ng bagong bahay, nag-manifest ka na mabenta na yung property, nag-manifest ka na sana makapasa yung anak ko sa isang trabaho, or makagraduate na parang ganyan. You're manifesting na sana mapagawa ko na yung bahay ko, matapos ko na yung kinukumpuni. Marami kang goal ngayon and alam ko na halos araw-araw mo siyang pinagdarasal at minamanifest. Sabi ng yung spirit guides, lagi mong isipin na may chance ka, may pagkakataon ka para tuparin itong goal na ito. Ang kailangan lang dito ay vision-oriented tayo and action-oriented. Kung kaya mong imaginein, kayang-kaya mong gawin. Okay? Very malinaw yan. Kung kaya mong imaginein, kayang-kaya mong gawin sa buhay mo this time. Congratulations. So, in your core energy, meron kang the Death card. This is your current energy. Habang nag-uusap tayo, ramdam ko na may mga bagay nang natapos, may mga bagay na parang naging plakda, na-disappoint ka, nabokya, and hindi mo inasahan yung ending sa isang bagay o sa isang hindi magandang sitwasyon, no? And you feel like sayang yun. You feel like bakit ganun? You feel like ginawa ko naman ang lahat, active naman ako, masipag naman ako, bakit yung ginusto kong mangyari hindi ko nakuha or hindi ko man lang naabot, 'di ba? So ramdam ko ngayon, Aris, yung disappointment mo. Ramdam ko dito na bakit ganto? Bakit ganyan? Bakit hindi ko maarok-arok yung ending na gusto ko? But this card is all about transformation. Sabi niya, kung ano man daw yung natapos, kung ano man daw yung hindi napunta sa'yo or nawala sa'yo or lumipas sa'yo, lagi mo daw isipin na may kapalit yan ha na bago. Kaya kung dumadanas ka man ngayon ng katapusan or biglang paghinto or talagang kabokyaan, harapin mo yan. Sabihin mo, okay, siguro nga hinayaan ni God na mag-end because papalitan niya to ng bago. Nako, i-clarify natin yan. That death card, the Page of Pentacles, yes. Klarong-klaro, confirmed na confirmed. Meron kang yayakapin na isang bagong bagay na magtatapos ng mga pasakit mo from the past. Kaya nga sabi ko sa iyo, 'di ba? Huwag kang mangangamba. Meron ka pang paraan para matumbok itong goal na ito na hindi mo na kailangang iyakan pa kung ano man daw yun na sayang or nawala. You can always start over. At ramdam ko dito this June, meron kang yayakapin na bagong bagay, aaralin mo siya, susubukan mo siya, sabi mo, sige, try ko to. Baka pwede sa akin to. Parang ganyan. So, congratulations. Huwag ka nang malungkot dyan. May bago para sa'yo. Okay?
So, mga Aries, ano ba yung minamanifest mo ngayon? Ito na yung right time para i-manifest yan. Comment down below nang sa ganon matupad na para sa'yo. Be specific ha, para nang sa ganon alam ni universe kung ano talaga yung kailangan mo. In the area of what's blocking sa buhay mo this time, meron kang the Nine of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, I'm hearing like bangon, tayo, kahit mag-isa lang tayo. Kahit pa walang sumusuporta sa atin, bangon. No? Yun daw ang kulang sa iyo ngayon, Aries, yung para bagang kapag walang sumusuporta, kapag walang tumutulong, pinapanghinaan ka. Sabi dito, kahit solo lang ako, kahit na walang support system, kahit na independent ako, okay lang. Kahit na wala akong makapitan or wala akong masumpungan, kayang-kaya ko to mag-isa. Yun ang dapat mong isipin. No? Ang humaharang sa yung manifestation ay yung takot mo mag-isa. Yung takot mong tumayo sa sarili mong paa, yung takot mong mag-solo. No? So now, dapat baguhin natin yan. You need to be, change your mindset na okay lang ako kahit na ako lang to. Okay? Yan ang kailangan mong isipin ngayon. Nine of Pentacles, the Eight of Cups. Yes. Kahit ba mag-isa ka lang na babiyahe or mag-isa ka lang sa ruta na ito or mag-isa ka lang na mag-walk out, mag-isa ka lang na gagawa niyan. Sometimes, doon mo makikita yung totoong lakas mo. Doon mo kikilalanin na parang, ay kaya ko pala, ay magaling pala ako, ay marunong pala ako. No? So do not doubt yourself. Kasi marami sa inyo na para bagang merong gustong gawin na isang bagay pero hindi mo magawa-gawa kasi feeling mo, hindi ko ata to kaya mag-isa. Ayoko ata kasi paano ko matalo ako? Baka walang tumulong sa akin. Baka mapahiya lang ako. You are afraid to stand up on your own. So ngayon, tumayo ka, hanapin mo yung lugar, tao o sitwasyon sa buhay mo na magdadala sa iyo ng empowerment, tagumpay, na hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao. Kayang-kaya mo yan. Okay? So, mga Aries, tanungin kita ngayon, ano ba yung pinakamagandang katangian ng isang Aries na meron ka na proud ka? Nasabi mo, dahil Aries ako, nagagawa ko to. Dahil Aries ako, nakuha ko to. So ano yung magandang katangian mo bilang Aries na talagang feeling mo yun ang dahilan kung bakit nagawa mo yung mga bagay-bagay? Comment down below po. In the area of what you need to do, you have the Emperor card. Ikaw ito, Aries. Kapag lumalabas ka sa iyong sariling card, ibig sabihin, napaka-powerful mo this time. When it comes to your manifestation, sabi dito, may power ka. May power ka para gawin, kunin, magawa, talagang maging posible yung mga bagay sa buhay mo. Kaya naman, huwag mo sasabihin na, ay hindi ko kaya, ay hindi ako marunong, ay naduduwag ako, ay mahina ako. No. No. Tell yourself, I can do it. I can win this. I can create this. Possible to para sa akin. Sa huli, ako ang tatawa dahil ako ang panalo. Okay? You always need to tell yourself, kayang-kaya ko to, gagawin ko to, lalagpasan ko to, walang makakapigil sa akin. Yun ang importante eh. Walang makakapigil sa akin. Hawak ko ang buhay ko. Okay? Kayang-kaya mo yan. Emperor card, you have the Two of Cups. Kung ano man daw tong pag-uusapan ninyo, Aries, whether love life man to, or familia, or katrabaho, kung sino man tong kausap mo, maging matapang ka. Hindi pwedeng haharap ka sa taong ito na parang feeling mo defeated ka kaagad, na parang mababa ka kaagad. Hindi pwede eh. Kailangan ipakita mo na you are capable, you are confident, and you can win base sa pag-uusap na ito. Kung ito man ay kontrata, negotiation, interview, or pagbebenta ng property o pagbili ng property, always show yourself na parang don ka, donya ka, parang ganon. Kasi alam mo Aries,
aura matters. Kung paano ka pinaperceive ng taong yun. Kung paano kanya makita, kabuuan sa itsura mo. Ramdam yun eh. Kaya kung ramdam niya na takot ka, ramdam niya na parang minamaliit mo ang sarili mo, maaaring utakan ka niya, maaaring paikutin ka niya. Pero kung ikaw mismo, pinapakita mo na, marunong ako, magaling ako, matalino ako, I can carry myself. Nako, makukuha mo yung pabor or matamis na resulta na gusto mo from this conversation. So, have that power, master that courage. Nako, kayang-kaya mong mapa-oo ito, pabor sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Chariot card. Si Chariot dito, sabi ng yung spirit guides, Aries, na kailangan mo laging isipin ngayon, ano ba yung mga effort ko paabante? Ako ba'y kumikilos? Ako ba'y nagbibingi-bingihan? Ako ba'y nakatunganga lang tungkol sa isang bagay? Or may ginagawa ako para umabante naman ang buhay ko? Sabi dito, ready ka na eh. Parang meron kang dapat lakarin ngayon or meron kang dapat asikasuhin. Pero sabi ng yung spirit guides, parang tinatenga mo pa or binababad mo lang dyan or hinahayaan mo lang nalangawin dyan or malagyan ng agyo dyan. Parang ganun eh. So, your spirit guides are telling you, huy, andar-andar. Galaw-galaw. Move forward tayo. Galawin mo na yung baso para makaabante ka na. Things need to change. Okay? Kailangan mo nang pumasok sa isang transformation at yakapin itong bagong journey na talaga namang alam mo na magpapalapit sa'yo sa yung milestone. So, anong kinakatakot ngayon ni Aries patungkol sa kanyang milestone? Bakit parang you are, anong tawag dito? Parang ikaw ay takot. Takot na kumilos, takot na humakbang, takot na magsimula. Parang kailangan nating baguhin yan at mag-charge forward tayo with effort, enthusiasm, motivation, gigil, and excitement para sa mga bagong bagay. Chariot, the Eight of Swords. Yan, ngayon in-explain sa atin kung bakit parang urong sulong ka. Kung bakit parang hindi ka makaaba-abante. Dahil kulang ka sa tiwala sa iyong sarili. Iniisip mo, hindi ko nga kaya eh. Hindi nga ako marunong eh. Iniisip mo, baka mabokya lang ako, ayoko. So, ikaw mismo ang humaharang sa iyong sarili. Gusto mong simulan tong gantong trabaho pero iniisip mo, baka maraming college graduate doon, baka mapahiya lang ako. Balak mong mag-Japan, baka papunta lang ako sa masungit na amo, wag na lang. So, wala pa man din. Ikaw mismo ang pumuputol doon sa magandang andar mo, no? So, ngayon, sabi ng yung spirit guides, kung gusto mo talagang maganap yung manifestation mo, you need to trust yourself. You need to believe na kung ano man ang susuungin ko, kaya ko. Maipapanalo ko, malalagpasan ko, maaabot ko yung aking goal. Okay? In the area of what's coming in, ano yung papasok sa buhay mo? You have narrow pathway, tread thoughtfully. Pinapaalalahanan ka, Aries, na kailangan dahan-dahan tungkol sa mga gagawin mo ngayon. No, dapat daw binubusising mabuti. Hindi ka nagpapadala sa iyong emosyon. Kailangan talagang tinitimbang mo muna kung ano yung right solution, ano yung right hakbang, ano yung dapat kong sabihin, ano yung unang salitang lalabas sa bibig ko, para mga ganyan. So, kapag mas maingat ka habang umaabante ka, the better. Okay? In what's coming in, meron kang the Fool card. Si Fool card sabi dito na, this month, magkakaroon ka ng lakas ng loob na magsimula tungkol sa isang bagay. Paabante. Sabi mo, ayoko na magtiis. Kailangan ko nang tapusin itong toxicity na ito or pagdurusa na ito. Iniyayakapin ko na yung isang bagong bagay. Tatapangan ko na ang sarili ko, hindi na ako magpapakulong sa aking limitadong mundo kasi balak ko na talagang maabot tong goal na ito eh. Kung ano man tong goal mo na to, Aries, halimbawa makabili ng bahay, makabayad sa utang, mapag-graduate ang anak, mapaayos ang bahay mo, o kaya mabawi na yung sinangla,
May gagawin ka talaga ngayon para matupad ito. Sabi mo, it's now or never. I will try this. I will make this happen. Baka dahil dito, maabot ko to. So, very, very happy for you. Kung ano man yung sisimulan mo, maaring bagong negosyo, bagong sideline, bagong trabaho, or bagong project, this is something na alam kong kabado ka, pero ramdam mo eh. Alam mo sa puso mo na, kailangan ko na tong simulan, kailangan ko na tong gawin. Okay? Full card, the Nine of Pentacles. Meron kang 9-9 here telling you of release. That is angel number of release. Pakawalan, isabog, bitawan, layuan yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo or wala nang saysay sa'yo this time. Okay? So si 9-9 din pinapayuhan ka na pakawalan mo lahat ng mga bagay na negatibo sa isip. Okay? Here, with the full card clarified by our Nine of Pentacles, sabi dito, along the way, itong sisimulan mo, unti-unti mong aanihin kung ano man yung mga bagay na gusto mong makuha. Example, dahil sabi mo, wala naman tumatanggap sa akin eh. Nurse graduate ako, nursing graduate ka, pero lahat ng ospital walang opening. Tapos sabi mo, sige na nga, tatry ko na mag-call center. Baka doon talaga ako ngayon, no? Kasi nga walang bukas, wala kang magagawa, wala ka pang experience. So sabi mo, sige mag-call center na muna ako. Hala, unti-unti, na-enjoy mo na siya. Tapos nabibili mo yung mga pangangailangan mo. Yes, puyat. Yes, ibang-iba siya sa pinag-aralan mo. Pero hinayaan mong matapos muna yung nursing journey mo at meron kang niyakap na bagong bagay na magdudulot sa'yo ng kaching-kaching at pag-unlad at pagpundar sa mga bagay na gusto mo rin naman. Sa panahon to try something new at nandyan yung swerte, nandyan yung paglago ng buhay. Okay? And you will see na parang, ay, better choice nga ito. Tama nga yung ginawa ko. Tama nga yung decision ko na maging matapang na sumuong sa mga bagong bagay. Congratulations, ha? In the area of your advice, meron po kayong bring love into the situation. Mahalin mo yung mga bagay na gagawin mo ngayon. Bakit? Kasi kapag you put love in everything that you do, lalago yan. Mag-e-excel ka dyan. Mag-e-enjoy ka dyan. And this is something na hindi mo kakatamaran at hindi mo susukuan. So, kung ano man tong goal na to, kung ano man tong bagong gagawin mo, mahalin mo. Because dyan ka talaga tunay na aabante at tunay na magkakaroon ng worthwhile na journey. Okay? In the area of your divine messages, meron kang the Knight of Wands. Sabi dito, huwag atras ng atras. Parang pinapayuhan ka dito na huwag mong sayangin yung mga chances mo na nasasayang dahil puro ka takot, puro ka kaba, puro ka duda, puro ka alinlangan, puro ka negativity, self-sabotage. Sabi dito, try mo lang, subukan mo lang with passion, with energy, with might, with glory. Let's take things na parang adventurous tayo. Explorer tayo, experimental tayo. Kayang-kaya mong gawin kahit ano. You are the emperor. No? Ibig sabihin, you can take the control in your life. Kaya kung ano man tong gagawin mo, subukan mo lang and you will see na, ay, kaya ko pala. The Knight of Wands, the Lover's card. Yes, it's all about choices. It's all about you. Really, papanindigan mo yung bagong gagawin mo. Meron ako nakita dito na parang if you are manifesting for a new love life, Aries payo to ha, makinig ka. Kung ikaw ay nag-manifest ng bagong pag-ibig, kailangan daw ready kang lumabas-labas. Parang panahon to really put yourself out in the open, out in the public, para marami kang tsansa na ma-meet yung right one para sa'yo. Kung yun ang goal mo ha. Pero kung para sa ibang tao dyan, yung choices mo about your career, about your kapirahan, kailangan talaga sumusubok ka, active ka. Dahil walang mangyayari kung nandiyan ka lang sa sulok at naghihintay. Kailangan dito palaban, risk taker, at talaga namang handang sumuong sa mga bagong bagay. Okay?
Ang iyong fortune, ito yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have ear, good news. Wow! Ang tabayanan mo this time, Aries, ang isang magandang balita. You also have a woman. Meron daw pong babae sa buhay mo na may concern daw sa kanya, kausapin mo. Parang kailangan ka daw niya ngayon. You also have quiet vacation o para sa mga naghihintay dyan ng tamang panahon para sa bakasyon. This June, alam ko pasukan na ngayon sa mga bata pero bigyan mo daw ang chance sa sarili mo na makapagpahinga, magkaroon ng relaxation every weekend or pag day off mo. You also have cracked cup, dissatisfaction with life. Alam ko na maraming kang pagkadismaya sa buhay dahil nga maraming natapos, maraming nabokya, pero ganoon talaga ang buhay. Ang asahan mo na lamang may darating pa. Okay? In your fortune, meron kang the King of Cups. Sabi dito, this month, magkakaroon ka na heart-to-heart talk with this special person. Parang masyado siyang malapit sa iyo eh. Kung nag-manifest ka ng bagong tao, may darating. Okay? And this person is very action-oriented, very emotionally matured, very, tawag dito, touchy, very sentimental, parang act of service ang kanyang main love language. So, congratulations sa bagong mamimit mo. Pero sa iba naman pong Aries dyan, narinig ko talaga dito na this month, makakaranas ka ng medyo katahimikan. Balanse ang buhay. Walang drama, walang issue. Talagang nanamnamin mo yung tahimik, maayos, payapang buhay. Congratulations. King of Cups, the Emperor card. Yes, sabi dito, parang palagay ka na eh. Palagay ka eh. Hindi ka ganun aligaga eh. Mararanasan mo yan this month na parang, kaya ko yan. Okay yan. Walang problema dyan. May issue dito, kaya ko yan. Parang may level of confidence na kung ano man ang dumating, you can handle this at hindi ka na papabigo doon sa mga emosyon mo. Parang you can handle anything this time. Okay? In the area of your near future, meron kang the Ace of Cups. Sabi dito, talaga namang very, very happy ang puso mo in the near future. Pero a month from now, no, pagdating ng July, sabi dito, merong magpapaiyak sa'yo. Maaring darating na yung good news na papalapit sa milestone mo and you're very, very happy. Hindi ka makapaniwala na nandito na, dumating na, at niyayakap mo na. Congratulations. Ace of Cups, you have the full card, yes. Talagang bagong bagay ito. Hindi ka makapaniwala na nakuha mo. Hindi ka makapaniwala na nagawa mo siya. No? At sulit yung sugal mo sa isang bagay. Parang ganyan. So, congratulations. Nakuha mo. Successful ka dito. Para sa'yo to. Sulit na sulit yung subok, yung pag-try. At maaabot mo talaga yung milestone. Okay? Ang missing puzzle piece, ano daw po yung kulang na kulang kay Aries para talagang makuha mo na yung manifestation mo? The Two of Swords. Napakalinaw. Choice. Kailangan mo nang mag-decide. Kailangan mo nang mamili kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung dapat kong simulan, kung ano yung dapat kong tahakin na landas. Kulang na kulang ka ngayon sa pagde-decide. You need to really tell yourself na hindi ako duwag, hindi ako mahina, hindi ako takot. Haharapin ko na yung choice sa dapat kong harapin. Two of Swords, the Five of Pentacles. Alam ng yung spirit guides na pagod ka na, nag-i-struggle ka ngayon kaya nahihirapan ka mag-decide. Sabi dito, pwede ka namang humingi ng tulong sa ibang tao. Mag-ask ka sa'yo mo, huy, may problem ako, nahihirapan ako mamili, friend, tulungan mo naman ako. O kaya, Nay, usap tayo, Nay, tulungan mo naman ako kasi meron akong dapat piliin. Sa tingin mo, ano ba yung dapat kong piliin? Dahil sa kanilang tulong, dahil sa kanilang opinion, lumalakas ang loob mo. Naliliwanagan ka sa mga dapat mong piliin. So ngayon, open yourself with the right people para malaman mo kung ano yung sagot or dapat mong piliin. Pero syempre, at the end of the day, ikaw pa rin naman na magde-decide, di ba? So, now, be brave and make a choice. Okay? So, Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale
And exhale the answer to your question. Oops, you have, tumilapon, sige kunin natin silang tatlo. Nine of Swords, the Five of Wands, and then the Queen of Cups. Okay? At the bottom of your deck, meron kang the Death and Rebirth. Sabi dito, Aries ng yung spirit guides, when it comes to your question, parang sabi niya, hayaan mo nang matapos. I don't know why. Parang importante daw ngayon, Aries, yung peace of mind mo. Mas mahalaga na kilalanin mo yung tawag ng yung damdamin. Kapag daw hindi ka na masaya, kapag daw malungkot ka na, at parang feeling mo sobra-sobra na yung away, super toxic na, parang hindi ko na kaya, parang lagi na lang magulo, lagi na lang may anxiety, lagi na lang may rason para masaktan ako, lagi na lang puro problema ang dulot. Sabi dito, prioritize yourself. Putulin mo na yung mga dapat putulin. Tapusin mo na yung dapat tapusin. Okay? Sabi dito, ikaw ay importante. Ikaw ay mahalaga. Katahimikan at saka kaligayahan sa puso ay dapat mong i-prioritize. Lagi mo daw tanongin ang sarili mo, worth it ba na ipagsiksikan ko sarili ko dito? Worth it ba na dalhin ko lahat ng pasakit na ito, lahat ng pain na ito? Kayang-kaya mo naman daw tapusin yan. Kayang-kaya mo naman daw putulin yan sa buhay mo. So, you really need to pick yourself. No? Huwag mo ipagsiksikan ang sarili mo kung alam mong mahirap na, masakit na, nakakaiyak na, nakakapagod na durug ka na. And piliin mong isalba ang sarili mo. Meron pang bagong darating ha, kaya huwag mong sarahan ang sarili mo na porke hindi mo nakuha to ay tuldok na. No. May darating pang bago at dun ka dapat ma-excite. Okay? The answer for now is no. No, tigilan mo na yan. Kung alam mo talaga na hindi para sa'yo at masakit na at parang ikaw na lang nagpipilit, tigilan na, tapusin na. May bago pang darating. Hindi daw siya makapasok-pasok dahil puno pa yung kamay mo dito. Kapag na-let go mo yan, saka papasok yung bago. Okay? Very fitting para sa'yo. Kung naka-resonate ka, comment ka. Okay? Pero no muna. Huwag mo na ipilit to. Masyadong masakit. Masyadong mahirap. Pahupain mo muna yung naramdaman mo and magkaroon ka muna ng time for yourself at hanapin mo talaga yung para sa'yo. Okay? So Aries, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June manifestation. Manifestation dust po para sa inyong lahat. Saan po kayo naka-resonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.